Taon-taon, inaabangan ang isa sa pinakamahalagang pagdiriwang na ginaganap sa Malaybalay City, Bukidnon, ang Kaamulan Festival. Dito, nagtitipon-tipon ng 7 tribo ng lalawigan dala ang kanilang mayamang kultura, tradisyon at pagkakakilanlan. Tapok dito hindi lamang ang makukulay na mga kasuotan, kundi pati na rin ang mga kaugalian at tradisyon ng bawat tribo. Makikita rin dito ang mga kalahok mula sa iba't ibang lungsod at munisipalidad ng lalawigan. Sa paglipas ng panahon, mas lalo pang lumawak ang Kaamulan Festival. Tapok na rin dito ang mga lokal na produkto at ang mga negosyong matatagpuan sa Bukidnon na talaga namang pinag-uusapan sa social media taon-taon. Kaya nandito kami para subukan at tikman ang mga nagtitrending na mga pagkain dito sa Kaamulan. Pero para maiba naman, gawin natin ang 1,000 pesos challenge. Saan nga ba aabot ang 1,000 natin dito? Pero bago ang lahat, para sa mga kababayan nating taga Luzon at Visayas na gustong maranasan ang selebrasyon, ito ang quick guide kung paano pumunta sa Kaamulan Festival. Isa sa mga pinakamadaling entry point ay ang Cagayan de Oro City. Paglapag nyo sa Laguindingan Airport, pwede kayong dumiretso sa Agura Bus Terminal at sumakay ng bus papuntang Malaybalay City. Pagdating doon, pwede kayong magstay malapit sa Bukidnon Provincial Capital Grounds para mas malapit kayo sa mismong mga activities ng festival. Kung balak nyo magstay ng ilang araw para ma-explore ang Bukidnon, pwede kayong dito na lang magstay sa pinagstayhan namin. Huwag kayong mag-alala dahil medyo affordable din yung mga rooms nila dito. Malinis, maayos at malalaki din yung mga kwarto. Ang advantage dito ay nasa tapat lang talaga ito ng Capitol Grounds kung saan kadalasang ginaganap ang karamihang mga activities ng festival. So ayun na nga, simulan natin yung 1,000 pesos challenge natin and simulan natin sa Ilocos Empanada. It's 85 pesos and sa presyo niya and sa laki niya, pag naubos mo yung isang buo, busog ka na. Kung lasa naman yung pag-uusapan, okay naman siya and sulit na din sa halagang 85 pesos. So 1,000 minus 85 pesos, may 915 pesos na lang tayong natitira. Next na natin try ay ang dried pusit and mura lang naman siya sa halagang 30 pesos, makakabili ka na ng isa. So pagkatapos ng dried pusit ay try muna natin yung sinasabi nilang hunyaki. 150 pesos and sa 915 pesos natin minus 30 sa dried pusit equals 885 na lang tayo, tapos minus 150 for hunyaki, may 735 pesos na lang tayong natitira. So kainin muna natin tong hunyaki para proceed na tayo sa next food natin. So, balak namin kumain ng dinner na talaga yung may rice ba. Pero bago yan, try muna natin yung netitrending nila na yogurt dito. Ito yung Yoyo. So, 735 minus 119 is 616 pesos. So, ito na lang yung natitirang pera natin para sa budget natin for food trip ngayon. Kaning may brownie. Yes, ma'am, sir. Good evening. How do you want? Ha? Sapa Joy. Kuan? Molly. Yogurt, ma'am, sir. Kanina lang. Ika lang, ma'am. Ay, Kailan kayo 50 na, ma'am? Ay, sorry.
So tol, pagkatapos nito, lakad-lakad muna tayo para medyo mabawas-bawasan yung mga kinain natin. Actually tol, sa kinain namin, busog na talaga kami tol. Pero since na rice is life, kailangan natin kumain ng rice. Kasi hindi ako makakatulog if hindi makakain ng rice. So dinner namin ngayon tol is barbecue and rice lang. So total nito all in all is 276 pesos. So 616 minus 276 pesos, may 340 pesos na lang tayong natitira sa 1,000 natin. So uubusin muna natin to tol, and mamaya i-explore natin yung iba pang food na pwede nating itry dito. So tol, pagkatapos namin mag-rice tol, kumain naman kami nitong Giant Mochi, which is 180 pesos yung isa. Bumili kami ng isa, so 340 minus 180, may 160 pesos na lang tayong natitira sa ating budget tol. Lemonade. So after namin maubos yung Giant Mochi tol, nag-try naman kami nitong super trending ngayon, ang Dubai Chewy Cookie, which is masasabi ko na masarap talaga siya, and medyo matamis, and it's 115 pesos lang, and 160 minus 115, may 45 pesos na lang tayo natitira. Sumuuni siya ay 150. Pera natin is 45 pesos na lang yung natira sa 1,000. So actually tol, di na namin alam kung ano pang pwedeng bilhin sa 45 pesos dito, kaya nag-ikot-ikot muna kami, and sa wakas nahanap na din namin yung karapat dapat na bilhin. So nakahanap kami ng dalgona candy tol, yung parang sa may Squid Game ba. So yun na lang yung binili namin. So ayun, 25 pesos yung price niya. So 45 minus 25, may 20 pesos na lang tayong sukli. So ibibili na lang natin ito ng tubig kasi healthy living tayo tol. Kaya tubig-tubig muna tayo ngayon. Pero yun na yung video natin. Total sa 1,000 mo dito sa Kaamulan, halos matatry mo na lahat ng mga nagtatrending na mga food dito. And makakakain pa kayong dalawa ng partner mo ng isang full meal. So sulit na sulit talaga tol. And tol, yan lang muna sa ngayon. And I hope nag-enjoy ka sa video natin and sa food trip natin tol. Kaya hanggang sa susunod. Sa huli, napagtanto ko na ang Kaamulan Festival ay hindi lamang tungkol sa kasiyahan, pagkain o makukulay na mga kasuotan. Hindi rin ito tungkol sa mga nagtitrending na mga bagay-bagay dito. Ito ay pagpapahalaga sa 7 katutubong tribo at sa kanilang kultura at tradisyon. Habang dinadayo natin ang mismong selebrasyon, sana ay sa pag-uwi natin naway dala rin natin ang tunay na kahulugan nito. Hanggang sa susunod, ganun ay ayaw kalimot, mag-amping ka.